Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni PH News Feed. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. May karapatan si First Lady Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit kay Vice President Sara Duterte, ang personal na damdamin ng First Lady ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, mainam na mas tutukan ngayon ang mga malalaking problema ng bansa na nangangailangan ng solusyon. Tugon nito ng pangalawang Pangulo hinggil sa pahayag ni Lisa laban sa kanya sa panayam ni Katunying o ni Anthony Taberna. Mapapansin sa teaser ng panayam ni Katunying kay Lisa, sinabi nito na bad shot sa kanya si VP Sara. Well, nakita naman natin, no, si Inday Sara ay binanatan last year at hindi naman natin nakita na si Bongbong Marcos standing behind Sara or defending Sara, di ba? He never spoke about what the Martin Romualdez led house was doing to Sara. Diba? It was, at the end of the day, it was the supporters, the ordinary people who stood behind Sara Duterte. And I think, kung nakikinig itong si Madam Vice President, kung matsyempohan lang niya na ang aking pagdadaldal, kasi sino naman ako para pakinggan ng ating mahal na Vice Presidente, no? Na I think this should be a lesson to you, Madam Vice President, that at the end of the day, ang mga taong nagmamahal sa inyo, sa iyo, sa iyong tatay, mga ordinaryong mga Pilipino na sumuporta sa inyong pamilya, sa iyo, sa iyong tatay, they are the same people that who will be behind you all throughout the day, all throughout. Kasi alam nila ang quality ng inyong governance, alam nila ang inyong kakayahan, ang inyong tapang. So, kung sinasabi na kung sino nagkawatak-watak sa unity, and I think they should look into the mirror and see that the person who is responsible for disbanding, for the tragedy that has fallen to the unit team is the man or the woman on the mirror. Diba? Sino ba yung may administrasyon, umpisa pa lang nagkakaligwakan na, nagkakaagawan na, diba? Alam mo yun, may executive secretary, alam mo yun, kung ano-ano na lang pinagagawa. We don't know why it was happening. It was never really explained, di ba? So, ang masasabi ko lang is, sila yung may kagagawan kung bakit nagkawatak-watak. Because, nag-iba sila, from the election and then after the election, di ba?
At naging iba na yung priority nila. Oo. At tila ang parang ang priority nila ngayon is mapamahal sa kanila ang dilawan. Noong kampanya, hindi ba sila ang umasa kay VP Sara at hindi si VP Sara ang umasa sa mga Marcoses? Alin bang tama? Ang tama ay kung tumakbo si Inday Sara noon is sure win si Inday Sara. Nag-giveaway, di ba? Si Inday Sara, hindi siya tumakbo. At nakita naman natin, pwede niyo namang balikan ang mga campaign noong 2022. Nakita nyo naman, ang buong pamilyang Duterte except kay Rodrigo Duterte ay full force behind Bongbong Marcos, di ba? Nakita mo si Baste, nagrabe yung pangampanya niya kay Bongbong Marcos. Nakita mo si Sara na halos si Bongbong Marcos na lang yung kinakampanya niya at hindi yung sarili niya. Nakita nyo rin si Pulong. You know, everyone was behind Bongbong Marcos because everyone thought that Bongbong Marcos would continue the Duterte administration policy. That was what the people voted for, di ba? Karamihan yan. At si Sara Duterte is of course a huge factor why Bongbong Marcos won, di ba? It was basically the Duterte administration that rehabilitated the Marcoses. Hindi ba? Yes. Kailan ba nailibing ang tatay nito ni Bongbong Marcos at ang father-in-law ni Lisa Araneta Marcos? It was during Duterte administration. So Duterte administration rolled the carpet for the Marcoses to be back in power. But now, it seems that it's not the Marcos brand that we're seeing, but a different kind of brand. Maybe it's the Araneta Marcos brand. No, hindi ito yung akala natin is magandang pagpapatakbo ng father-in-law ni Lisa Marcos. And it seems that maybe Lisa Marcos haven't learned anything from the father-in-law. Pero sabi ni First Lady Sas, my husband will do everything to protect you. Di mo ba naramdaman yun? You know what this reminds me? This reminds me of narcissistic boyfriend telling the girlfriend na inaapi niya na I'm doing this for your own good. Alam mo yon? That's what this. Oo. Ngayon, Sas, nakita na natin, nagsalita na mismo ang First Lady. Alam na natin kung ano ang kanyang posisyon, ang relasyon nila sa pagitan ng Vice Presidente. Ano bang dapat gawin ng pangalawang Pangulo? Dapat ba siyang manatiling tahimik lang? Magpapabugbog lang? Ano ba? I think the Vice President should not be onion skin. You know, Lisa Araneta Marcos is an ordinary citizen. She's protected by the Constitution. She has freedom of speech. Hindi ba? At bilang hindi naman kasi official ng government itong si First Lady, so she can have the freedom of an ordinary citizen in terms of freedom of speech. And of course, alam naman natin ang jurisprudence ng Supreme Court of the Philippines na nagsasabi na ang mga public officials like Vice President Inday Sara should not be onion skin. And I think the Vice President is a veteran when it comes to this kind of issues. And ang hula ko kasi dyan, the Vice President would just respect citizen Lisa Araneta Marcos for expressing her freedom of speech directed towards an elected public official. So, ayun lang naman, di ba? Parang Sara Duterte can face her critics, whether from the government or from or ordinary citizens. And ito naman kasi si Lisa Araneta Marcos, she's not an elected official. And so I believe Vice President Sara Duterte will deal with citizen Lisa Araneta Marcos just like how Vice President Sara Duterte will deal with a citizen critic of hers. And that is to respect their freedom of speech. Ayan. And Sas, kaya siguro napitik ni First Lady si VP Sara kasi meron siyang tato, kasama ka rin. Merong tato kasi nung tinanong siya kung mabait ba, kamusta ang mga anak niya, sabi niya, mababait yung anak niya, wala siyang narinig na may binugbog sila.
Tapos, may tattoo sila. So, hindi ka mabait, Sas at si VP kasi may tattoo ka eh. Ito naman si Almar, si Jade. Ano bang sasabihin Mabait ko? ka ba, Sas? Yun. Napunta sa tattoo eh. Ako ay mahaba ang pasensya. Ayun. You know, mabait ako hanggang sa kakayanin, pero may hangganan. So, bigyan mo ako ng, do not test my patience more than 1 year. Ganon. No? Pag 1 year pinagbibilang kita, huwag ka mag-ano. Pero ito yung sinasabi niya na the first lady, you know, is implying na if you have a tattoo ay hindi ka mabait. Let me remind the first lady of the Philippines that one of your sister-in-laws, Amy Marcos, has tattoos. Yun lang po. Tsaka yung mga katutubo natin na Yes. sabi nga, sa post nga ni Mayor Baste, meron siyang pinost dito na mga Bisayan Pentados. Exactly. And at hindi ba tattoo yung kilay ni Mrs. Araneta? Ayun. Yan yung... Ayun, hindi namin alam. Hindi ko alam kung anong Totoo niyan. ba, Sas? Ano ba? Anong Please yun? lang. Tatanong lang, Can tatanong. someone verify? Aren't her eyebrows microbladed? That's tattoo. Oh, Sas, huli na lang mula sa akin. Ito lang kay yung pahayag ngo ni First Lady. Sabi niya dito, bad shot na yan sa akin unless she says sorry or whatever, or maybe she will. She crossed the line. Dapat bang mag-sorry? Vice Presidente kay FL. Ang masasabi ko lang, Jade at Admar ay #cross the line with Sarah. Yun lang po. Ayan. Tama yun mga kaibigan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.